Ito hong NBI o National Bureau of Investigation ay dako tila nasisira po no ang imahe. Ito ho'y kaugnayan ng kanilang paghawak sa investigasyon dito po sa 18 ex-Marines. Alam niyo sa mga nakaraan ho, sa tagal ko na rin ho sa media at nag-reporter, na kadalasan ho talagang, di ba, pag may kaso at merong nangyaring krimen, ay ayaw ho, ang persepsyon ho ng marami, ayaw ho nila na ang pulis ang hahawak sa mga kaso. At parang lumilitaw, wala hong silang tiwala sa investigasyon ng mga pulis. O yun po ang naging perception sa tagal ko sa media. At ang gusto sa NBI, dadalhin sa NBI yan. Pero, di ba, talagang ibig sabihin, napakataas po ng kredibilidad at yung pagtitiwala po ng publiko dito po sa NBI. Di po ba? So, sa ngayon, di ba, kapag sa mga nakaraan, siguro alam niyo naman, di ba, pag merong kaso na parang duda yung pamilya ng biktima sa investigasyon ng PNP, pupunta ko sa NBI Kasi mas mataas po ang kredibilidad sa kanilang paniniwala. Pero ngayon ho mga kababayan, sa nangyaring ito, sa paghawak naman ng kaso ng NBI dito po sa 18 ex-Marines, nako, masisira po rito ang imahe ng NBI dahil sa lumilitaw ho mga kababayan at talagang na para ho silang may kinikilingan. Dahil sa yung 18 ex-Marines, ito yung mga dating mga sundalo na sinasabing tauhan dati ni ex-Congressman Zaldico, sila po ang nagrereklamo. Maliwanag ho yan sila po ang complainant. Pero sila po ngayon ang iniimbestigahan. Alam niyo pag nag-file ka ng reklamo, halimbawa, at meron kang ibinunyag na krimen, di ba? So, ang gagawin ho, yung pinagbibintangan mo, dapat ibatawag o pasagutin dito sa aligasyon mo, di po ba? Ganun po ang investigasyon. Kasi alam niyo ho, mga kababayan, hindi po ako abogado, pero rin ho tayo, nagre-research. Alam niyo ho, yung NBI, wala silang adjudicative power. Yung kapangyarihan na para dinggin at magdesisyon at resolbahin kung ano man yung mga yung detalye ng kaso. Wala po sila. Kasi ang meron lang ho nitong kapangyarihan, yung adjudicative power ay yung korte. Na sabihin, hindi, ikaw may kasalanan. Kasi ang NBI, lang yan, kukuha lang ho ng impormasyon, di ba? Ikaw ang complainant kasi yung 18 ex-Marines, sila po ang nagrereklamo at sila po ang nagbunyag na meron pong nangyayaring katiwalian at sila mismo ay mga testigo. At ang matindi ho rito, eyewitness ho Kasi, di ba sa kasong yan, ang NBI, hindi po pwede silang sabihin na hindi, mali ang mali ang akusasyon nyo kasi wala ho silang personal knowledge. Sila ho, ang gagawin ho dapat ng NBI, sige, kunin nyo yung statement, sinumpang salaysay, tapos patawag nyo rin ho yung inaakusahan, yung mga binabagit ho ng mga pangalan dito po sa affidavit. At kaya lang, ewan ko lang kung hindi nakakayanin dahil boss ho nila. Siyempre, mula yan sa Pangulo na inaakusahan, yung kanyang anak, Congressman Sandro, tapos si dating House Speaker Martin Romualdez, at iba pa ho na napakarami ho na mga kongresista at may mga senador at ilang mga miyembro ng gabinete ang di umano ay, di ba, na kung saan ay tumanggap ng mali-maletang pera. Mismo si President Tito Soto kasama rin ho yan sa mga inaakusahan. So dito ho mga kababayan, parang nagpapakasira ho. Kawawa naman ho ang institusyon. Naku napakatagal ho sa mahabang may 35 years na ako sa media. Talagang noon ho ang NBI talagang tinitingala. Kapag merong kaduda-duda na ginawang investigasyon, ang pulis, takbo kagad sa NBI Pero ngayon, ewan ko lang ho sa mga pangyayari ito dahil sa parang lumilitaw ho na sila po ay meron po agad na kinakampihan. Di po ba? So dapat ho, ipasabina mo yung mga inaakusahan. Ito, totoo ba, pinagbibintangan ka nito, may reklamo sa ito
na ikaw ay sangkot dito sa issue ng korupsyon, yung nakawan at nadeliveran ka ng pera. O ito, eyewitness ito eh. Dapat ganun ho, mga kababayan. Pero nabaliktad po ang sitwasyon. At sa halip, yung mga nagsumbong, yung mga nagrereklamo, nagbunyag ng katiwalian, sila po ngayon ang iniimbestigahan. Eto, panoorin niyo ho, mga kababayan, at maganda itong paliwanag ni na dating Congressman Mike Defensor at si Attorney Ferdinand Topacio, na kung saan ay biglang nagbago ho, no? At talagang kitang-kita ho at halatang-halata yung NBI. Kawawa naman ho ako, ang laki ho ng aking pagsaludo, no? Sa NBI at marami ho tayong mga kaibigan at kakilala ho dyan. Talagang napakatindi ho na ngayon, no? Ito hong pagsubok na talagang kinakaharap po nila dahil sa pagiging bias at may kinikilingan. Halatang-halata ho, mga kababayan. Hindi man lang pasimple. Ito, panoorin niyo ho, mga kababayan, itong payag ni na Atty. Ferdinand Topacio at dating Congressman Mike Defensor. Very suspicious po ito at very alarming itong ginagawa nila. Na isasabi na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, no, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, intent crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi ko yun ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat Yes. ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-aalig ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit
upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kokontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung complaint. Hindi po ganun yun. Questioning the process, sir. Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad kundi pa namin nakahon ni Kong Mike kung ipatatawag nila o hindi. Pwede pa naman yun, ang pinatawag mo yung nag-complaint. Sinong pa ano yan? Ay, sorry, partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila Alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabi ng Marine? Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Diba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabina. Sorry Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sabina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, pine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number 2, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want
to show your independence. Lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya eh. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na ba sweldo? Hindi naman ganun eh. Di ba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs. Nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yun. Ganun sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sir, kung papatawag kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Sir, dinidiin niyo yung credibility nung 18. May mga pag-uusap ba sa sahanin ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. O yan po ang pahayag at maliwanag base po sa kanila sabihin ako bias talaga raw ang NBI pero maliwanag naman bayan complainant nga nagrereklamo sila po ang nagbunyag ng katiwalian tapos sila ang iniimbestigahan. Siguro yung mga normal na impormasyon lang. Ikaw ba ito? Talagang ikaw ba ay nagtrabaho diyan sa opisina ni Saldico? Tignan mo, hinga mo ng government issued ID. Binigyan mo sila, nagpakita mo sila na meron po silang ID, itong 18 na ex-Marines na nasa opisina ni Congressman Zaldico, tapos dating ex-Marines, meron mo sila na kinumpirma naman ng EPIL na dati, kaya lang sinisiraan pa Wala na yung mga kababayan sa yung pinaka-background. Halimbawa, ito ehemplo. Isang dating sex worker, di ba mga kababayan, tapos nagreklamo, pumunta sa NBI. Nagreklamo ng rape. Ibig sabihin, hindi, sex worker ka bakit ka magreklamo ka ng rape? Parang ganun kababayan. Ibig sabihin nito, yung mga kriminal, wala nang karapatan na magreklamo. Mga kababayan, dati kang kriminal, nahatulan ka. Tapos, ginawan ka ng masama. Pumunta ka ngayon sa NBI. So, may nireklamo ka. Ang sasabihin, hindi, criminal ka. Hindi ka pwede magreklamo. Ikaw ang dapat na imbestigahan. Parang ganito po nangyari. Di po ba? So, ito po napakasaklap. At ako naman, ang tema ko na pinag-uusapan dito, na nasasalang po sa balag ng alanganin, yung pinaka-imahe po ng NBI dito. At dito, katulad talagang iba nangyayari sa atin, kung sino po ang nagbubunyag at kung sino yung mga nagsasabi ng totoo. Kasi dito mga kababay, sabi natin, sa 18 ex-Marines, sabi natin na kung totoo man o hindi, wala pa, pero isa lang nyo sa investigasyon, halimbawa sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee, doon nyo matetest kung talagang sila po ay nagsisinungaling. Na-check na naman, na-kumpirmado ng mga dating tauhan na ito ni Saldico So, talagang eyewitness po sila. Yun So, yun ang pinaka tapos yung abogado na nagnotaryo, sinilip nila. Totoong abogado. Parang sinilipan na bakit hindi nagpabayad. Yung mga simple dapat may nagreklamo. Ano reklamo mo? Yung may binabagit ko, halimbawa, sex worker dati, ni rape. Sasabihin, hindi ka pwede magreklamo. Yan dati trabaho. So, hindi mo pwede. Dapat, tingnan mo, sino bang nang-rape sa'yo? Ganun kaagad.
Ngayon, dito sa 18X Marine, sino ba yung mga sinasabing sinulan, diniliberan niya ng pera? Patawag. O yun, maniniwala ho ako rito mga kababayan sa napatas po yung ginagawang investigasyon ng NBI kung ipatatawag ho nila yung mga binabanggit ho na pangalan na binigyan ng pera, ng mali-malitang pera, yung nasa affidavit po nitong 18X Marines na ipaliwanag ho ng mga ito na paano nila, pasinungalingan, na hindi totoo yan na na nag-deliver yan ng pera sa akin. Dapat sila magsabi. Ang NBI nagsasabi. Parang nangyayari, Defense Council ho, itong yung NBI, sila na po ang tagapagtanggol. No? Di po ba? At katulad na lang yung isang kaso kay, di ba, kay Madriaga. Di ba? So, hiwala natin biro mo, yung nakakulong na may kasong kidnap ransom, yung pinaniniwalaan. Nagets nyo? Tapos, yung itong 18 ex-marines, ayaw paniwalaan, silang eyewitness. Bali nyo, talagang makikita nyo yung ang piringho ng katarungan dito po sa atin, nakabukas ang isang mata. Sinisilip, sino ba nagsasabi? Mga kababayan. Kaya itong itong si dating COMELEC Commissioner at dating COA Commissioner, ito hong si Attorney Rowena Guanzon, nagsabi ho, ayan ngayon, nagets na natin bakit nag-resign. Ito pong si dating NBI Director Jimmy Santiago. Ayun ho. At ang sinasabi ho niya, batay po sa pahayag ni Attorney Guanzon, parang iniugnay ni Attorney Guanzon yung sitwasyon sa umano'y dahilan kung bakit nagbitiw yung dating pinuno ng NBI. Sabi niya, ngayon nag-gets na natin bakit nag-resign yung dating NBI director dahil ganyan ang ipinapagawa. Dating judge yun Ano pong sabi. So, isang marangal na tao at di kayang sikmurain ang mga gustong ipapagawa sa kanya. Yun po pahayag ni Attorney Rowena Guanzon, dati pong commissioner ng COMELEC at ng Commission on Audit. So, dito ho, talagang nabubutasan ho rito. Ako, ang concern ko rito, mga kababayan, yung imahe po ng mga matatatag at kinikilala at nirespetong institusyon tulad po ng NBI. Di po ba? Na sa pag-iimbestiga, pagresolba sa mga krimen, yun ho, talagang dapat ho, ito po ay na kung saan ito po ay inaalagaan yung mga ganitong mga institusyon, di po ba? Kasi para po ito sa taong bayan di po ba? Kasi pag nawalan po ng tiwala ang publiko sa NBI, tapos sa PNP, sa pulis, ganoon din, mababa po yung yung kanilang kredibilidad sa ilang mga kababayan natin, saan pa sila pupunta? So ito po ang masaklap po na pangyayari dito po sa ating bansa, mga kababayan. At ngayon pati sa Senate Blue Ribbon Committee, na dati talagang tinitingala ho yan at kinatatakutan ho na kapag nabanggit ka dyan at merong issue ng katiwalian tapos ipapa-blue ribbon ka, naku, ang dami ka agad nagkakasakit Hindi po ba? Tandaan nyo na kapag andyan na, pumasok na yung Senate Blue Ribbon Committee, nako, ang dami na ho ng mga palusot, lalo na ho yung mga nasasangkot ho ng mga pangalan ng mga politiko o opisyal ng gobyerno. Nako, yung iba nagkakasakit na ho. O iba naman nagsasakit-sakitan para wag lang hong humarap sa investigasyon ng Senado. Pero ngayon ho, mga kababayan, wala ho Parang kapag kaalyado at di ba, kahit nabanggit ang pangalan, hindi po na ipatatawag. At ito ho, meron hong direktang alam, personal knowledge, eyewitness, ito hong mga 18 dating Marines na nagsilbing security ni dating Congressman Saldico, meron na silang impormasyon, ayaw hong pakinggan. Ayun lang naman ho, yun sa akin, kasi para ho sa ayos sa tao, di ba? Taong bayan. Alam niyo ho, ito, panawagan lang ho natin sa NBI at iba pang mga opisyal ng gobyerno, institusyon, pangalagaan po natin yung ating kredibilidad. Kasi alam niyo naman ho, yung mga administrasyon, papasok, lalabas. After 6 years, papalit lang yun. Wala ho Pero yung institusyon,
Sana po napapangalagaan po natin at yung mataas po ng kredibilidad. Napakahirap po na itayo ho yan at 'di ba? Yung paniniwala ng tao. Sayang ho. Wag naman ho sana. Hindi pa huli ang lahat. Sana ay ang NBI ho rito ay talagang manindigan kung sino po ang tama, kung sino ang mali. Dapat yun po ang lumabas, di po ba? Kayo, sa ating mga kababayan, taga-subaybay, dito po sa ating channel, sige po, magbigay na po kayo ng comment. At ang pinakatema ho na ating pinag-uusapan ngayon, yung NBI ay halata na may kinakampihan dito po sa paghawak sa kaso sa 18 ex-Marines. Kayo ho ba? Halata niyo ho ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang ho, subscribe na po kayo dito po sa ating channel. At aking yung Facebook, Eli Saludar. Paki-follow rin po. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.